May isang lumang CR sa likod ng bahay namin na mahigpit na ipinagbabawal gamitin pagsapit ng 12:00 ng gabi. Hindi dahil sira o luma o marumi, kundi dahil may gumagamit daw dito kahit matagal nang wala sa mundong ito. Alam mo yung pakiramdam na parang may nanonood sa'yo? Yung tipong kahit mag-isa ka lang, ramdam mo yung bigat ng hangin, yung lamig na bigla na lang dumadampi sa batok mo? Ganyan ang nararamdaman ko tuwing napapatingin ako sa lumang CR na iyon. Nagsimula ang lahat nang lumipat kami, ang pamilya de Guzman, sa isang lumang bahay sa probinsya ng Quezon. Kamamatay lang daw ng dating may-ari, kaya nabili namin sa napakamurang halaga. Malaki ang lote, presko ang hangin, may malaking puno ng mangga sa bakuran. At isang nakahiwalay na banyo sa pinakadulong bahagi ng property. Luma na, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga bagong kapitbahay. Mababait naman sila pero may isang bilin ang isang matanda na tumatak sa isip ko. Sabi niya, "Welcome sa lugar namin. Pwede niyo gamitin lahat ng nandito. Wag lang yung CR sa likod, lalo na kapag gabi." Hindi na niya sinabi kung bakit. Ngumiti lang siya ng pilit at umalis na. Siyempre, sino bang maniniwala sa ganun sa panahon ngayon? And si Kuya Marco, ang panganay sa aming magkakapatid, ang unang-unang hindi naniwala. Sabi pa niya, "Sus, matanda na siguro yan kaya sira na. Tinatakot lang tayo niyan." Nagtawanan na lang kami at hindi na pinansin ang babala. Malaking pagkakamali. Sa unang gabi namin sa bahay, habang nag-aayos pa kami ng mga gamit, bigla kaming nakarinig ng pagbukas ng gripo sa labas. Malakas, parang may naghuhugas ng kamay. Pero nang silipin namin wala namang tao. Akala namin, baka pusa lang na napaglaruan yung gripo, pinabayaan na lang namin. Sa ikalawang gabi, doon na nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Habang mahimbing na kaming natutulog, bigla akong nagising sa isang kakaibang amoy. Amoy na parang basang lupa na hinaluan ng kalawang, masangsang, nanggagaling sa labas. Tumayo ako para isara ang bintana at doon napatingin ako sa direksyon ng lumang CR at nanlaki ang mga mata ko, may ilaw sa loob. Isang malamlam na ilaw, parang kandila. Imposible! Walang kuryente doon. Wala itong kahit anong koneksyon sa main house. Giniginaw akong bumalik sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Sa ikatlong gabi, si Kuya Marco, na matapang at hindi naniniwala sa multo, ang nagpasya. Sabi niya, "Ako na ang bahala. Papatunayan ko sa inyo na walang multo diyan. Guni-guni niyo lang yan." Hinintay niyang sumapit ang hating gabi. Bandang 12:00, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay mag-isa. Maingat niyang sinara ang pinto para hindi kami magising. Paglabas niya, napansin niya agad ang kaibahan. Sobrang tahimik ng paligid, walang tunog ng kuliglig, walang kahit anong ingay ng mga hayop sa gabi. Pati ang hangin parang huminto sa pag-ihip. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa lumang CR. Bawat hakbang, pabigat ng pabigat ang pakiramdam niya. 10 talampakan na lang ang layo niya nang may marinig siyang tunog mula sa loob. Isang pag-iyak. Pag-iyak ng isang babae. Mahina lang, pero puno ng pighati, nanginginig. Kasunod ng pag-iyak, isang boses ang narinig niya. Mahina, halos pabulong. "Tulungan mo! Ako!" Nanginig ang buong katawan ni Kuya. Gusto na niyang tumakbo pabalik, pero nanaig ang kaniyang kuryosidad. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahan niyang inaabot ang sira-sirang aldaba ng pinto. Itinulak niya ito. Kriak! Isang napakalakas at nakakakilabot na tunog ng pagbukas ng lumang pinto ang bumasag sa katahimikan. Sumilip si Kuya Marco sa loob. Madilim, walang tao. Pero ang sahig, basa, puno ng putik. At sa gitna ng putik may mga bakas ng paa. Mga bakas ng paang nakayapak na papunta sa likod mismo ng pinto. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, pilit na pinapakalma ang sarili. "Guni-guni ko lang to," sabi niya sa sarili. Paglingon niya pabalik sa bahay, para umalis na sa lugar na yon, bigla siyang may naramdamang humawak sa balikat niya. Isang kamay, napakalamig. At basang-basa para kang humawak sa yelo na kalulubog lang sa tubig. Napahinto siya, dahan-dahan siyang lumingon sa likod niya. Walang tao, pero ramdam pa rin niya ang lamig sa balikat niya.
Nang akala niya ay tapos na, isang malakas at galit na boses ang sumigaw mula sa likuran niya, halos sa tabi mismo ng tenga niya. Bakit mo binuksan? Hindi na nag-isip pa si Kuya Marco. Tumakbo siya ng sobrang bilis papasok ng bahay ni hindi na lumingon pa. Padabog niyang isinara ang pinto at nilock. Humahabol ang hininga niya, nanginginig sa takot. Nagising kaming lahat sa ingay. Kinwento niya ang nangyari, pero kalahati sa amin ay hindi pa rin kumbinsido. Hanggang sa makita ng nanay ko ang sahig. Puno ito ng mga bakas ng putik. Mga bakas na hindi galing kay Kuya Marco. Mga bakas na nakayapak, napapasok sa kwarto niya. At doon namin narinig ang isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan. Patak, patak, patak. Isang tunog ng tubig na tumutulo mula sa kisame. Pero hindi umuulan. Dahan-dahan kaming lahat na tumingala. At sa ibabaw mismo ng higaan ni Kuya Marco mula sa kisame, may nakitang bumababa. Hindi tubig, isang mahabang buhok na itim, basang-basa at tumutulo, dahan-dahang bumababa, papalapit, papalapit. Kasunod ng buhok, isang mukha ang lumitaw mula sa kadiliman ng kisame. Isang babaeng sobrang putla ng balat, nakalubog ang mga mata na parang walang buhay. Suot niya ay basang-basang bestida na puti, at ang leeg niya, baluktot sa isang anggulong imposible. Sumigaw si nanay sa sobrang takot. At sa isang iglap, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Brown out. Sa gitna ng nakabibinging dilim at katahimikan, narinig namin ang boses niya. Hindi na ito pabulong. Malamig at puno ng galit. Dito ako nalunod. Dito ako iniwan. Kinabukasan wala nang nag-alinlangan pa. Nagpunta agad si tatay sa barangay para magtanong. At doon, nalaman namin ang buong katotohanan. Ang lumang CR pala ay hindi orihinal na banyo. Dati, isa itong malalim na balon. Dekada na ang nakalipas, may isang babaeng brutal na pinatay at itinapon ang katawan sa loob ng balon na yon para itago ang krimen. Tinabunan ito at itinayo ang CR sa ibabaw. Mula noon, ayon sa mga taga roon, sinumang magtangkang gumamit o kahit buksan lang ang pinto ng CR sa gabi, may sumusunod pa uwi. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Nag-impake kami agad-agad, kahit iwan na ang ibang gamit. Basta makaalis lang kami sa bahay na yon. Nagmamadali kaming umalis. Habang isinasara ni Kuya Marco ang gate ng property, napahinto siya at napatingin sa loob ng aming sasakyan. Nagtaka siya kung bakit may putik sa sahig ng kotse sa bandang backseat. Itinaas niya ang kaniyang tingin sa rearview mirror. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa likod niya. Ang babaeng basa. Nakangiti sa kanya sa salamin. At sa huling pagkakataon, narinig niya ang pabulong nitong sinabi, "Hindi pa tayo tapos. Salamat sa panonood. Kung mayroon ka ring mga kwentong katulad nito, huwag kang mag-atubiling ibahagi sa comment section sa ibaba. Mag-ingat ka palagi, lalo na sa mga lugar na hindi mo kabisado. Hanggang sa muli."